Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin, ibalik tanaw po natin mga tambay. Ito pong grabing ginawa po nilang korupsyon. At talagang hindi na po nababanggit ito kahit po sa ICI. Wala po mga investigasyon sa mga gumawa, lalong-lalo po ng korupsyon, lalong-lalo po sa pagbabudget po nila. Isang damukal pong insertion at kung ano-anong mga extraordinary at kung ano-ano po ang pinaggagawa po nila, lalong-lalo po sa lalaki kung paano po sila magkamal na salapi noong panahon po ng 19 Congress. Ito po, ibinabalik tanaw po at hinahanap po ni Atty. Vic, nasaan na po si Stella Kimbo, mga tambay. Hindi lang po si Stella Kimbo, nandiyan pa po sila Luistro, hindi po ba? At ang isang damukal po, katulad po ng nasa Tuadcom, Tricom, at kung ano-ano mga ka-comcom na yan mga tambay, hindi po ba? Isang damukal po yung mga congressman na yan. Nasangkot po, pati nga po si Grace po, di ba kasama po sa mga yung mga small committee, di ba sa mga bicameral, sa BICAM, yung BICAM Conference Committee Report, mga magkakasama po lahat yan eh. Pero po, tahimik na tahimik po ngayon ang gobyerno sa investigasyon ng mga congressman at mga kaalyadong senador. At mga kaalyadong congressman, tahimik po sila sa issue. Lalo-lalo po ang media. Ito po, painggan po natin si Atty. Vic kung paano niya po banatan si Stella Kimbo, mga tamay. Ibalik tanaw po natin. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagpa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi raras dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Yan po, yan. Yan, ibinalik lang po natin. Nakakalimutan na po ng taong bayan yan, si Stella Kimbo, di ba? Sila Jing Ruistro. At napakarami po, pati pa po yung mga, yan, sila Abante na yan, di ba? Yung nasa mga congressman sa Maynila, sila Chua. Hindi po ba? Sila Dan Fernandez, sila Barbers, kahit po sila hindi na po congressman, pero kailangan po silipin po ang mga anomalya niyan, di po ba? At lalong-lalo po, si Gutierrez, mga tambay, at yung nandun po sa may mga flood control issue po karamihan yan, mga tambay. Pati po sa La Union, di po ba? Yung mga Ortega, marami po yan. Katulad po ng isang congressman na nagtatago na, taga Bicol, ng party list, hindi po ba? Nasa ibang bansa. Si Tambaluslos, mga nananahimik po sila lahat ngayon. Hindi po ba? Pati si Stella Kimbo po, hindi po siya congressman ng 20 Congress. Yung asawa po niya. Yung asawa po niya yata ang nakabalik bilang congressman, mga kabayan. Pero, huwag kang mag-alala, Atty. Vic. Pagka hindi po nagtagumpay ang mga demonyong politiko sa ating bansa sa pagpapabagsak sa ating Vice President, huwag kang mag-alala, Atty. Vic. Kasama po yan si Stella Kimbo at ang grupo po nila. Kahit po sa 20 Congress na dire-diretso po panggigipit na akala mong walang itinatagong korupsyon sa taong bayan, malilinis ang kanilang mga libro. Itong mga tao na ito, itong mga House of Representatives at mga korap na mga politiko, akala mo sila'y mga santo at napakalilinis humawak ng pondo ng bansa ng taong bayan. Lalabas po yan. Lahat po yan. May listahan na po ang Vice President kung sino-sino po silang lahat. Lalong-lalo po nung 19 Congress.
Grabe po ang ginawa ng 19th Congress. 3 taon po yan. 2023, 2024 at 2025. Grabe po. At dyan po lumabas ang grabing talamak na korupsyon. Kaya, katulad po ni Stella Kimbo, mga kabayan, yan sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez, yan po, masasama po yan. Kasama po yan. Kailangan po magsuka yan. Kailangan po isuka lahat po ng kinita nila sa illegal na pamamaraan. Grabe po. Yumaman po na yumaman. Napakaganda ng mga luxurious, mga personal items na talagang pasensyo ang ginagawa sa House of Representatives. Ang mga sasakyan, ang mga bahay, mga ari-arian, pati sa labas ng bansa. Maiimbestigahan po yan at kailangan po nila isuka lahat at ibalik sa taong bayan ang mga pinagnanakaw nila. Kaya hindi nila magugusto ang makabalik at makaupo ang Duterte sa ating bansa. Dahil nakita naman po natin kung paano sila maglingkod. Hindi po ba? At kung paano sila humabol ng mga korap na mga politiko. Kahit po mga oligarkiya. Pagka mali ang ginagawa sa gobyerno, nasisingil nila. Hindi po ba? Nakita po natin kung paano po nila siningil ang mayayamang mga oligarkiya. Dahil nga po sa hindi nagbabayad at napakaraming utang sa gobyerno. Ito pa kayang mga politiko na kilala ng Vice President ang mga kalikaw ng mga bituka nila? Di po ba? Lahat po yan. Lalo-lalo po ang Commander-in-Chief. Pag hindi na po sila Pangulo, pag hindi na Pangulo ang Commander-in-Chief, dahil lahat po sila involved, pati ang asawa at anak, ang pinsan, yan po ang napakasarap magbalik at ibalik ang mga ninakaw nila sa bansa. Dahil sobra-sobra po ang issue ng korupsyon sa administrasyon nila. Hindi po ba? Kaya huwag kang mag-alala, Atty. Vic. Umaasa po kami, katulad ni Kamanong, umaasa po si Kamanong na darating po ang tamang panahon na sila po ang nasa hot seat at sila naman po ang uusigin ng taong bayan at ng batas. Paiiralin po ang batas sa kanila, lalong-lalo po sa mga ginawa nilang katarantaduhan, kawalang hiyaan, pagnanakaw, pang-aabuso sa ating batas, lalong-lalo sa ginawa nila sa dating Pangulo. Lahat po yan isusuka at kailangan nilang panagutan at parusahan po sila, mga kababayan. At isusuka nila ang pera ng taong bayan. Lahat po yan. Walang exemption po na. Walang exempted po dyan. Pati po mga empleyado po sa gobyerno, ang DPWH, lahat po halos, at pati po ang mga contractors ay kaya pong panagutan po yan. Lalong-lalo po kung may political will at may yagballs. Doon ka nga magtatake. Si BP Sara, hindi siya lalaki, pero daig niya pa sa paninindigan ang nakaupo ngayon sa ating bansa. Walang paninindigan, walang yagballs, kasi sangkot po yata ang pamilya niya, pati siya, sa anomalya, lalong-lalo po sa korupsyon. Hindi kaya? Yan po mga tambay, umaasa naman po tayo. Hindi lang naman po si Atty. Vic ang naghahanap po ng katarungan sa ginawa po nila pang-aabuso sa ating kaperahan. Lalong-lalo po siyempre, tayong mamamayan, tayong mga taxpayer, tayong nagbubuwis. Hindi po ba? Dahil nakita po natin, nakita ni Atty. Vic, nakita ni Atty. Ungab, nakita ni dating Pangulong Duterte at lalong-lalo ni Vice President ang mga pinagagawa nila. Lalong-lalo po itong 19th Congress. Grabe po yan. Yung ginawa rin po nilang 2025 national budget na hindi bababa sa 241 billion ang naisingit nila sa mga blanco na pinirmahan na may accountability na Pangulo na galit sa korupsyon na talagang lilinisin ang korupsyon daw niya. Unbelievable, mga kabayan. Lahat po yan ay nagiging totoo lang sa kanila dahil sila ay nakaupo. Mag-iiyakan po yan. Baka magtakbuhan po yan. Magkawala ng Pilipinas yan. Katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagkawala po ang karamihan na sangkot po sa mga illegal na gawain. Mangyayari rin po yan sa kanila. Pagka ang Vice President na po ang naupo, mga kababayan. Aasahan naman po natin yan. Basta po ang gawin lang po natin, mga tambay, para hindi po sila magtagumpay,
mas makapangyarihan po ang ating mga dasal. Ang ating panalangin ay lagi po natin isama sa panalangin na ang ating bansa ay muling makabangon sa pagkakalubog sa kumunoy at basurahan sa ginawa po nilang kawalangyan, kademonyohan sa ating bansa. At huwag po sana sila magtagumpay sa mga binabalak po nila kay Vice President Sara Duterte. Huwag po sana sila magtagumpay. Isama po natin sa ating mga dasal, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po. At yung dasal at panalangin po natin, uulitin ko po mga tambay. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At magdasal din po tayo para sa ating mga sarili at sa kaligtasan po ng ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Tis-tis lang po. At mayroon naman pong pag-asa pa ang ating bansa. Wag na wag lang po silang magtatagumpay. Ingat po. Bye-bye.